Dito lang banda po yung tindahan. Kaya Nakikita siguro, po. kaya Palusot. mo Puro puntahan si palusot. Richard dun sa gym para't pagtakpan yung ginagawa ng asawa mong pagmamaltrato. Ayun. Tama. Estado Opo, kayo Your dyan. O bakit there is no reason for you. Kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Trending. Dito sa video na to, uminit po itong Senator Jingoy Estrada dito kay Pablo Ruiz. Paano ba naman kasi mga kababayan, ayaw pa niyang aminin na pinagtatakpan niya lang yung kanyang asawa, kaya niya pinapabura doon sa basurero yung larawan na kinuha niya doon sa tapat ng kanilang tindahan, na kung saan na lumitaw po yung mga sugat nitong si Nanay LB dito sa gilid at yung mga pasa-pasa niya. Ngayon daw, ang sinasabi nitong si Pablo Ruiz, pinapabura niya daw yun dahil natatakot siya baka ma-hold up siya. Anong klaseng kalokohan yun? Di naman kayo ang pinicturan. Ang pinicturan, si Nanay LB. Ang sabihin mo, natatakot ka lang baka sumingaw yung kalokohan ng asawa mo. Pero bago po natin panoorin yung video na yan, kung bago lang po kayo sa PH Trending, paki-like po ng ating video, isang mabilis na like naman po dyan, okay? Pa-subscribe na rin po kami. Ayun na nga no, mga kababayan, harapan na pong sinoplak nitong si Senator Chingo Estrada, itong si Pablo Ruiz, dahil sa kanyang mga walang kakwenta-kwentang sagot. Sasagot mo, kaya mo ipapabura, natatakot ka, baka ma-hold up ka, pinipicturean yung tindahan nyo. Dun sa larawan, kitang-kita si Nanay Edby tapos sasakyan. Walang tindahan na nandun sa picture, kaya ang pinagtataka ng ating mga senador dito, mga kababayan, paano nasisikmura nitong mga tao na to ang kanilang mga kasinungalingan. Sa totoo lang mga kababayan, paki-comment po sa baba kung naniniwala pa kayo dito sa sinasabi nitong si Pablo Ruiz. Kasi nung una, sinasabi nito si Senator Raffy Tulfo, medyo hindi pa siya kaganon kasinungaling eh. Yung tipong mas pinaniniwalaan pa siya compare doon sa asawa niya. Pero dito sa huling pagdinig na to mga kababayan, lumabas po ang tunay na kulay nitong si Pablo Ruiz. Kayo na pong musga, ito na po ang buong video mga kababayan. Ayun, umpisa na po natin to mga kababayan. Yung picture na kinunan mo, hindi naman yung tindahan, di ba? Si Aling LV. Opo. Oh, Ginong Pablo. Naku po, Ginong Pablo, Hindi naman yari ka na kinukunan naman. yung tindahan mo eh. Si Aling LV kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasa-pasa nga yung katawan. Hindi po sa tindahan po namin na kwan na nakaharap sa Nakita ko yung nagpipicture picture, po. wala naman tindahan na nakalarawan doon sa litrato eh. Pati Ayun. pasa ni... Yari ka dyan. Nakita ko sa litrato eh. Ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At bakit ka nakangamba na ma-hold up ka ulit? Na may tangkang hold up sa'yo. Hindi naman tindahan yung kinunan niyang litrato. Ayun, Correct. Honor, yung nakita na sa picture, tabi tindahan namin Walang po. tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino Sama ng kinunan tingin mo? ni Mang Si Pablo. Nanay LB po. Oo. Nasa yung litrato? Pwede ba ano dyan? Yan, papakita na po yung litrato. Talaga si At Pablo. paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Yes, Your Honor, di ko po. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Paano mo nalaman na Medyo nandun si mahina po Richard yung sa gym? tenga ni Mang Pablo. Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakilakas I'm na not lang asking po. you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po, Your Honor, kasi doon sila lahat na nagbabasura, doon sila nagtatambay po pagkatapos ng basura. Paano mo nalaman Okay. doon sila nagtatambay? Doon sila nagbabasura. Paano mo nalaman doon sila nag-standby? Minsan po, doon po sila kasi nakikita po nag-i-standby Ayan, po oh. pagkatapos ng Ayan po yung sugat oh. Paano mo sasabihin kinukuhanan yung tindahan yung itong picture naka ano lang naka-focus dito kay Nanay LV. Alright, can you please... Talaga si Ayan, mga- yan yung litrato. Oh. Ayan po puro ano na Saan oh. ang tindahan dyan? Peklat-peklat na. Yan tabi niya po yan, katabi po yung banban po. Tindahan na Kita po yung yan. tindahan? Opo. Asa Nakikita- tindahan? Nasaan tindahan? Wala akong nakikita yung tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, no? Dalawa yung picture na yan, di ba? Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at maggalos doon sa braso ni Manang LV. Yun ang kinukunan. Walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard. Walang tindahan.
Ano yung sinasabi mong tindahan? Your Honor, kasi yung tabi ng van, dito lang banda po yung tindahan. Kasi Kaya nakikita siguro, po- kaya Palusot. mo Puro pinuntahan palusot. si Richard dun sa gym para't pagtakpan yung ginagawa ng asawa mong pagmamaltrato. Ayun. Tama. Estado kayo dyan. O, bakit there is no reason for you to go to the gym and Para confront pabura. Richard to remove or to delete the pictures that was taken. Hmm. Sinungaling ka eh. Ayun. Sigot. Hindi po yun, Honor. Anong hindi? Kaya mo, ako ang opinion ko, siguro, I think my colleagues here will also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil, at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling LV dahil pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na Yan. ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Correct. Totoo po yan. Ayaw nyo mapahiya. Natatakot itong si Mang Pablo na mabulgar yung sikreto ng kanyang asawa. Tama? Yun yun. Hindi po, Your Honor. Ano tama Hindi doon? po. Dahil sinasabi mo, kaya sinugod mo si Richard at pinadidelete mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo. Yun ang sinabi mo kanina. Dati po kasi, Your Honor, na na-hold up Oh. na kami. Walang tindahan dyan. Ang Walang kino-close up tindahan. yung mga galos Mga sa braso dahilan mo ni no? Manang LV. Johnson sa Santa Estrada, yung building sa likod, yung ba yung tindahan nyo? Yung malaki yun, no? Yung ba yun? Sa inyo ba yun? Ano yun, nasa likod na yun? Yung ba, sa likod, yes or no lang? Palengke po yun, Your Honor. So Dito po sa amin, Your Honor. Dito So, yung nasa likod, hindi nyo tindahan nyo, wala rin kayong pwesto roon. wala po, Your Honor. Ayun, Dito lang po okay. yan, katabi mismo na in Your Honor. Diyan siya kasi. Wala, hindi naman nakaano sa eh. Tindahan, Your Honor, dito banda. So, ang sagot sa tanong kay Senator Estrada, ang pinicturan, hindi yung tindahan, kung hindi yung galos. Yung ba ang ginawa mo, Richard? Paul? Yes po, opo. Ayun. If Senator Estrada will... Wala kang intensyon na kunan ng tindahan. Tama ba ako? Wala po. Ang Kasi- intention mo lang Wala. kunan yung galos. Tama. Yung sugat ni Aling LV sa braso. Opo, yun lang po talaga. Okay. Siguro maituloy ko, Senator Estrada. Ikaw ay nagtatrabaho sa munisipyo. Hindi naman ikaw siguro yung driver ng truck, ano? Hindi po. Okay. Iba pa po yun. May pahinante kayo. Ilan kayong pahinante? Di ko na po matandaan kung ilan Hindi. po kami. Pag lumalakad yung truck, nakuha ng basura, ikaw lang ba mag-isa, driver? Nung time po na humakot po kami ng basura, marami po kami. Kasi Marami. bali 3 truck po doon sa... Hindi, yung truck ninyo. Ilan kayo? Bawat isang truck, ilan yan? Isang pahinante, 2 pahinante, isang driver. 4 po. Kung minsan po 5. Kasi yung 3, yun ang kukuha ng basura. Yung isa nag-aabang sa truck, ipinapasa na lang doon. Opo. Siya yung mag-aakyat, di ba? Pero nung mga panahon po yun, lahat po ng mga tauhan sa truck ay nagsama-sama. Kaya marami po kami. Marami kayo. Opo. Naikwento mo ba ito sa ibang mong kasamahan? Sa driver o ibang kasamahan? Opo, alam po nila na May na kinunang kang litrato na kasi may previous incident na ito yung kinukwento ko sa inyong may sugat-sugat. Nandito uli siya, nagbigay ng basura sa atin. Kaya Ayun. ako pinuna. Pero pinadelete nung nung 3 lalaki. Naikwento mo yon? hindi po. Hindi mo na naikwento. Opo, sa GC lang po, sa group chat lang po talaga na naipasa. Ayun. Pero yung Ibang mga kasama klase. mo sa trabaho, naikwento kasi nagbe-break kayo, nagme-merienda kayo, nagkakape kayo, pagdating sa MRF. So, nakunan ko na naman ng litrato, yung si Manang LB. Nakita niyo ba? May naikwentohan kang ganon? Wala po, pero alam Wala. po nila na nakunan ko ng picture yung si Nanay LB po. So, alam din nila kung bakit mo kinukuha ng litrato. Para makita yung sugat. Hindi po, hindi rin po. Ayun. So, wala silang tanong, bakit ka inaawat nung bakit pinapadilit? Walang tanong ganon. Wala pong ganun. Mr. Chair? Senator Richard, Estrada and then Senator De La Rosa. Richard, teka, bakit interesado ka kunan yung sugat ni Ayan. galos ni Aling LV? Naawa lang po talaga ako sa kalagayan niya. Hindi pa siya ganito, hindi pa ganito ang May mabuti pong kalooban niyang ano na yan,
Ang kanyang kondisyon ng basurero. ano mo ng picture. Bait. Hindi pa po. Hindi pa siya Hindi pa bulag. po siya bulag. Hindi pa siya bulag. Opo, pero may mga sugat na nga po siya na. Sa isang Mm. sa kanang braso lang yung kanyang galos at sugat. Opo. Ha? Opo. Parang nagsipla nga po sa ano, sa motorsiklo. So plain and simple, naawa ka lang kaya Naawa kaya lang mo po. kinuha ng litrato. Alright. Mr. Chair? Yeah. Unless you have an introductory statement or Wala you na, can Mr. Chair. proceed with the questioning. Sorry, I'm late. Just would like to know if Richard Pinto has already shared with this committee what happened during their confrontation with Mr. Ruiz regarding the removal of the picture. Ano bang He is doing it right now. He's doing it okay, right now. okay. Yung Gusto ko lang inawat sila, malaman kung bakit siya kinausap at tao. paano siya kinausap. Opo. At sumagot na rin si Mr. Ruiz kung bakit sila, like to acknowledge the arrival of Senator Tulfo as well. Ayun. Thank you, So, Mr. Chair. sinagot ni Mr. Ruiz yung tanong ni Senator Estrada. Yung version ni Richard. Na pinapa-delete yung litrato. Ito na nasa harapan natin ngayon. Mr. Chair. Gusto ko lang malaman sana, Mr. Chair, yung version ni Richard, yung kanilang... Pakiulit ulit, for the benefit of Senators Tulfo and De La Rosa, kinuha mo litrato, hinarap ka ng 3 lalaki, pakiulit ng, in 2 minutes, pinakamatagal. Ayun po, yung kinunan ko na po siya ng litrato. Sinaway po ako yan po yung nasa picture na lalaki na yan po ang sumaway sa akin. Ayan. Tapos pagkadating po namin ng munisipyo, doon po sa may gym, sa pahingahan po namin, kasama po siya sa 3 lalaki. Anong ginawa sa'yo? At sinaway lang po ako at pinatatanggal po yung litrato na kinuha ko. Pinabura yung picture. Sino Nabubura nagutos na. daw? Sino nagutos? Kasama po siya isa po ang mismo nagsabi na tanggalin ko yung... Mr. Ruiz, Opo. kasi ang sabi niya na takot daw ma-hold up sila. Yun ang sabi niya? Yun po sabi niya. Takot siya ma-hold up? Sabi niya po. Yung kasasabi lang ngayon. Sabi lang ngayon. Thank you, Mr. Masyado naman pong masyado namang obvious na pinagtatakpan niya yung asawa niya, kaya pinapabura niya. Pinicturan itong si Nanay LV. Yung nasa larawan lang, itong si Nanay LV, tapos pinapabura niya. Kesyo baka daw ma-hold up siya. Anong kalokohan niya? Before Yan, yan. Excuse me. Pablo Ruiz, Estrada, you can continue. sino yung naka-blue na yun? Hindi ko po kilala, Your Honor. Hindi mo kilala? Hindi Hindi po. mo tauhan yan sa tindahan? Hindi po, yung nakakulay blue po, hindi ko po kilala po yan. Sige, sige. Kasamahan sa trabaho yon? Di ba? Hindi po. Marami kayo, sabi Hindi. mo sa truck. Hindi po. Yan po yung sumaway sa akin. Yun ang sumaway. Opo. So, empleyado yan ni Mr. Ruiz o ng tindahan. So, empleyado Siguro mo. po. Kung isa siya sumaway I-close up mo Empleyado nga, niya. I-zoom. Oh, tingnan mo. Hindi ko ka talaga kilala, Your Honor. Ha? Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. Richard, isa yan sa sumaway sa'yo. Opo. Sumaway sa'yo the same day, kaya naalala mo dahil naka-blue na t-shirt? Opo, yan po. Kasama din po siya sa sa munisipyo. Sinungaling talaga ito. Sa pagsaway po. Obvious Ano na yun, Pablo? Masyado ng masyado ng halata. Lumapit ka sa screen. Tingnan mo. Masyado ng halata. Oh, ito naka-blue. Your Honor, parang hindi ko na makilala, Your Honor. Ha? Parang hindi ko nakilala po, Your Honor. Tumutulong kay Aling Ay, hindi na makikita ni Aling LB to. Tumutulong kay Bulag na Aling eh. LB to, yo. Di ibig sabihin tauhan mo. Tauhan niya. Hmm. Your Honor, talaga hindi ko matandaan. Sige na. Mr. Chair. Senator Estrada, is recognized. Madam Ama, sa Tumba, you're the representative of Pakilike naman po, pakilike. Labor. What are the possible Kung nasa bahagi po kayo ng video na ito, kung umabot po kayo dito, palike naman po. Maraming salamat. violations of spouses Pablo and Franz Ruiz with regard to the non-payment of salaries dito sa mag-inang Melinda at saka Jerwel. Tsaka nung pumasok si Jerwel, minor de edad siya.
And ang sabi niya, according to him, he was working from 8 o'clock in the morning hanggat hanggat magsara yung tindahan. Hindi niya man lang masabi kung ano oras yung nagsasara yung tindahan. Probably more than 12 hours. What are the possible violations? Thank you for your honor, Mr. Chair. Pakilala muna kayo. Your name is... I'm Charisma Satumba po ng Department of Labor and Employment. So, under the Republic Act 9231 po yung law against child labor, no? Kailangan, pwede na po magtrabaho yung 15 years old below 18, provided na hindi po siya hazardous at hindi long hours of work. So, kailangan po ay 8 oras lamang ang pagtatrabaho sa loob ng isang araw at 40 days in a week. So kung siya po ay nagtrabaho ng more than 8 hours, that is already a violation at siya po ay child laborer na. So, Jerwel, nagtrabaho ka ba ng higit na 8 oras sa isang araw sa tindahan na mag-asawa? Higit 8 oras. Opo. Mga tingin mo ilang oras? 10 po. 10 hours. Opo. So mula alas 8 ng gabi, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Opo. Tama? Opo. Nagsasara yung tindahan alas 6 ng gabi. Opo. Okay. Paano yung hindi sila sinasweldo? Anong pareho Parusa. silang hindi sinasahuran? Definitely po, kailangan pong habulin po natin yun, ano. Sinasabi po kanina ni Ma'am Melinda na ang sweldo niya ay Ang nakakatawa lang po dito, no, pagka kunyari, napatunayan na hindi talaga pinapasweldo, hindi naman po makukulong itong mag-asawang Ruiz na to. No? Pagbabayarin lang, tapos multa lang. Kaya tama yung ano ni Senator Tulfo na talagang dapat kastiguhin yung mga yung mga amo na hindi nagbabayad ng mga benepisyo, tamang sweldo, dapat talaga pong kastiguhin yung 4,500 mga sa pagtitinda. Pero tignan po natin kasi po pagka nagtitinda, dapat ang prevailing minimum wage for enterprises ang masunod. Hindi po yung sweldo bilang kasambahay. What is the minimum wage at the time? Sa Region 4? po. Region 4, yes. Sir, hindi lang sure, pero ngayon po, 329 po per day. Ngayon. Apo. So, the Kasambahay Law was enacted 10 years ago. Yes. Sakop na yun. Di ba? Yes po. And in the bill, magkano ba yung sa nilagay kong pinakamababang kailangan sahurin doon sa Region 4? Are you Sir, aware of it? Sir, parang nagre-range mga around 2,000, 2,500, pero nag-increase na siya, sir, to 4,500 this year. Around 2017, mga 2,500 po. Pero, yun nga, sir, iba dapat yung magiging, kasi pinagtrabaho siya sa tindahan at pinagtrabaho rin siya sa bahay. So, dapat may sweldo siya nung nagtatrabaho siya sa bahay at may iba pa ang sweldo niya nung pinagtrabaho siya sa tindahan. Oh. So there are a lot of violations that yes. Director Satumba, can you take the cudgels for a child laborer, child worker, even without a complaint being filed? Is your office allowed to do that? Motu proprio? Yes po, sir. Any person po ay pwede naman pong mag-file ng complaint. No? Actually, sir, yung Even without a complaint? even without a complaint. From what you've heard, you being part of these proceedings now, Yes, sir. We will assist po. you will assist or We you we will file a complaint po through our provincial office who has who has jurisdiction. lodge the complaint with what office? Kasi sir, ano po, dapat po pwede kami makapag-coordinate sa Municipal Social Welfare Officer sa Mimaropa. Opo. They're listening right now. And then we can abbreviate this. So, would there be, aside from back wages, would there be penal sanctions? Would there be PhilHealth should likewise be there? So ano yung Yes po, dapat po yung kaukulang sweldo niya kasama yung mga benepisyo na kailangan matanggap ng isang worker ay makuha po niya. Dapat. I think he worked for 6 months without pay. Although may benefits siya na makapag-aral. That should also be taken into consideration. Senator Estrada, siguro continue. I would like to terminate my questioning dito sa Meron natin gustong itagdag si Director? Sir, actually po hindi po
kahit sabihin ng mga employer na pinag-aaral nila, hindi po yan governed ng batas kasambahay ni Senator Jinggoy. Talagang Kaso ang problema po talaga, itong dole na pinalakas to, po wala. yung batas Wala, kasambahay. hindi po tayo bilibyan Na sa yung dole mga na yan. pinag-aaral kwenta. no, sa isang household, na kunya na isang relative, governed siya ng Foster Family Care Act. So, kung siya po ay pagtatrabahuhin bilang kasambahay, dapat po ay sweldohan siya talaga. Irrelevant, immaterial yung Pinag-aaral, yes po, that is Pinag-aaral irrelevant. siya. Apo. okay. The committee take what's the other law? Foster Foster Care Act po. Republic Act number. Teka, sir, i-check ko lang po, sir. Provide it later. The committee takes note of the two relevant Republic Acts mentioned by Director Satumba. Manang Melinda, itutuloy ko lang. So, umalis kayo, bumalik kayo sa inyong tahanan, sa sariling bayan, sa Mamburao. Wala na ho kayong, naputol na yung komunikasyon nyo sa mag-asawang Ruiz? Hindi na kayo hinanap, walang pasabi na, o pabalikin ito yung mag-ina kasi maayos naman yung trabaho nila. Meron ba hong ganong pahabol? Wala po. So naputol na talaga. Naputol na po. Hanggang doon na lang po kami. Hindi naman kayo nakaisip hindi naman pumasok sa inyong isipan na pwede kayo mag-file ng kaso sa barangay kasi kapangyayari lang noong December 14, umalis kayo December 15, Takot na po eh. mag-blatter sa barangay o sa kapulisan. Hindi Takot pumasok na rin, sa isip takot. niyo yun. Dahil siguro nag-usap na kayong mag-asawa. Hindi ko po sinabi sa asawa ko dahil ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter, wala po akong kakayanan dahil mahirap lang po ang buhay namin. Ayun. Sakit, no? Yung po ang katotohanan doon. Gusto po nilang magreklamo doon sa ginawa nitong ito. Yan tao na yan. Gusto po nilang ireklamo yan kasi wala po silang magawa kasi mahirap lang sila. Imbis na pambili nila ng bigas, pamamasahe pa nila papunta doon kay kapitan. Papunta sa munisipyo para ipablatter itong tao na to. So, ininda mo na lang yung sakit hanggang mawala na yung pasa siguro nung baliktad na gulok na tumama sa inyong braso. Pinasadjust nyo na lang. Hindi kayo hinabol ng mag-asawa. May nabalitaan ba kayo? Hindi kayo nag-usisa, nagmarites kung ano na nangyari kay Manang LV na naiwan doon. Wala kayong, kasi maliit na bayan, malaki pa ho Mamburao, maliit lang ata yan. Wala kayong, hindi na kayo gumawa na hakbang. Ano kaya nangyari doon sa mga kasamahan ko doon? Lalo na yung si Manang LV na lagi namumura. Naglaba kayo kahit chismis lang na inumpisahan? Wala naman po. Ang alam ko po ayos ang kanyang trabaho doon Nyo ayos ang trabaho niya kasi yung sabi nyo nga nakita nyo na nung una nyo sila nakita nung Mayo 2017 ay siya ay medyo mataba, hindi pa bulag, makinis ang balat, kaya't nagulat ka na lang no, sa kanyang pagbabago nung makita mo sa TV. So nawala na sa iyong ulirat si Manang LV, nakalimutan mo na, naalala mo na lang nitong 2023 na mabalitaan mo sa telebisyon. Tama ba? Opo. Sino pa ba ang mga natatandaan mo nakasama sa bahay noong nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz? Hindi ko po nakatandaan yung iba dahil kami noon po sa totoo lang, 3 kaming babae, 3 ring lalaki po. Yung isa po, hindi ko po nalaman ng pangalan. Hindi ko na rin po alam kung saan nakatira. Dito sa mga katabi nyo sa kanan, may namumukhaan kayo rito na nakasabay na magtrabaho doon? Ay, huli na po yan. Hindi ko na po alam yan Hindi nyo 2017 pa kasi nakasabay sila. itong mga ito. Hindi na po. So 3 lalaki, 3 babae. Opo. Zed Estrada, meron kang... Hindi, wala na po akong tanong dito sa mag-ina. Siguro if you will give me permission to ask questions dito sa bago natin mga witnesses. Salamat. Ayun na nga no mga kababayan, dito na po na tatapusin ang ating reaction video. Bottom line dito mga kababayan, ito talagang si Pablo Ruiz. Lumabas din po ang kanyang mga kasinungalingan dito sa video na to. At itong Senator Jinggoy, hindi na rin po siya nakapagtimpi no, dito sa tao na to. Meron nang ebidensya na yung witness sinasabi, tinakot siya para burahin yung mga picture na yon. Dinideny pa niya. Ganyan po yung karakter nitong mga tao na to. So Luis, mga kababayan, laging bill ng ating pinakamamahal na Vice President. Mahalin po natin ang Pilipinas.